is about leadership. Pag-uusapan natin is about leadership. Ang servant leadership po ay style ng leadership kung saan inuuna ng leader ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sariling kapakanan. So ibang-iba pa po yung servant leadership sa alam natin na leadership. Ang malungkot kasi, marami nga po yung nagsasa isang tabi ng ideyang ito, kung saan ang leadership ay katumbas ng power at authority. Yun ang tingin nila sa pagiging leader, may kapangyarihan ka, meron kang authority. Ito po yung nangyayari kadalasan sa secular world, tulad po ng politika, at maging po sa corporate world, sa mga businesses, sa mga kumpanya. But sad to say, nangyayari rin po ito maging sa church ng ating Panginoong Hesus. Alam po natin na si Jesus ang the best na halimbawa ng isang true servant leader. Ang buhay niya at mga katuruan ay nagpapakita po kung gaano kahalaga ang manguna ng mayroong pag-ibig, compassion, at pagkakaroon ng servant's heart. Now, bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag na sumunod sa mga halimbawa ni Jesus at maging mga servant leaders sa ating spheres of influences. Maaari tayong maging mabubuting servant leader sa pamamagitan po ng pagpapakita natin ng pag-ibig, ng compassion, pag-empower sa ating mga kasamahan, at pag-create po ng culture of respect at pagkakaisa. Pag tayo po ay nag-lead with love and humility para sa kapurihan ng Diyos, we will surely make a positive difference sa ibang tao. Kailangan ng Church ng Panginoong Hesus ngayon ang mga tunay at tapat na servant leaders para sa ikalalago at ikalalawak po ng kanyang kaharian dito po sa lupa. At kung itinuturing mo ang iyong sarili, kaibigan, na isang servant leader, dapat mong tularan ang halimbawa ni Jesus. As a matter of fact, dapat tularan nating lahat yung examples na isinet ng ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin sa gabing ito ang ilang halimbawa ng tunay na Christian leadership sa mismong mga salita ni Jesus. So, ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Ways Jesus Demonstrated Servant Leadership. Ang number 1 po, Jesus served with love. So, si Jesus po ay naglingkod ng merong kasamang pag-ibig. Ipinakita po ni Jesus ang servant leadership nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang 12 disipulo. Remember? Yes, kasama po doon ang mga paa ni Judas na nagtraidor at nagbenta sa kanya for 30 pieces of silver. Yes, kasama rin po yung mga paa ni Pedro na nagkanulo sa kanya ng 3 beses. At yes, kasama rin po ang mga paa ng 10 na tumalilis ng takbo nang hulihin na po si Jesus doon sa Garden of Gethsemane. At yes, ang trabahong ito ay karaniwang pong ginagawa ng mga pinakamababang uri ng lingkod o alipin. Bagamat si Jesus po ay Diyos at nagkatawang tao lamang, nagpakumbaba siya para maglingkod. Basahin po natin ang nakasulat sa John 13:14-15. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. In essence, sinasabi po ni Jesus na mahalin mo ang iyong kapwa mananampalataya at paglingkuran mo siya o paglingkuran nyo ang isa't isa. Doon po sa Book of Mark chapter 10 verses 42-45 naman, tinawag sila ni Jesus, yung kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant." Sa verse 44, kasama na rin po ang verse 45, nakasulat naman, "And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Pinatunayan po ng mga salitang ito na hindi lamang naniniwala si Jesus sa servant leadership. Ginagawa niya po ito. Nakasulat naman po sa Book of Philippians chapter 2 verses 3 and 4, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others." Ang maunawaan po ang kapakanan ng iba bago ang sa iyong sarili ay nangangahulugan na you are putting your own desires second. Inuuna mo yung sa iba. Ang ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa iyo ay tanda po ng humility.
At ang pagpapakumbaba ay isang maliwanag na katangian ng Christian leadership. So i-practice po natin yung pagiging humble. Ano po? Alam ko mahirap gawin, pero kailangan po natin gawin. Ang best example nga po na dapat nating tularan is none other than our Lord Jesus Christ. So let's all be humble. Secondly, Jesus was compassionate. Ang isa pang paraan ay pinakita ni Jesus ay sa kanyang leadership ay ang pagiging compassionate niya sa iba. Nagpakita siya ng compassion, ng care at concern sa mga may sakit, sa mga oppressed, sa mga rejected ng lipunan. Basahin po natin na nakasulat sa Book of Matthew chapter 9 verse 36. Listen carefully. When he, Jesus, saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed. Sa ibang version po, confused and helpless like sheep without a shepherd. Compassion po ang dahilan kung bakit niya pinagaling ang mga may sakit. Compassion din po ang dahilan kung bakit niya pinakain ang mga nagugutom, kung bakit niya pinalaya ang mga inaalihan ng masasamang espiritu, at kung bakit niya kinaibigan ang mga itinakwil ng lipunan. Ang compassionate leadership po ay mahalaga, napakahalaga. Ito'y nangangahulugan na willing kang makinig, mangalaga, at tumulong sa mga nangangailangan. Halimbawa po sa Book of Matthew chapter 25 verses 35 to 36 nakasulat. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Kapag nagpakita po tayo ng kabutihan at compassion sa mga nangangailangan, especially yung sa household po ng mga saints, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, of course, paglilingkuran po natin sila ng merong kasamang pag-ibig tulad ng ginawa ni Jesus. Now, thirdly, paano dinemonstrate ni God, ni Jesus, ang isang leadership, okay, Christian leadership o servant leadership. Number 3, Jesus empowered others. Napakahalaga din po nito, yung empowering, ano po. Kaya from time to time, mapapansin nyo, kayo po ay naaatasan o nade-delegate ng isang gawain. Okay, isang assignment. Mahalaga kasi yung empowerment, di ba? Ngayon, madalas natin naririnig. Ngayon, lalo na ngayong March, di ba, yung women empowerment. So, sa Luke chapter 9, verses 1 and 2, nakasulat naman po, when Jesus had called the 12 together, he gave them power. Yan, binigyan niya na ng power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. So dito, nakikita natin na ini-empower na ni Jesus yung kanyang mga disciples. At tayo po'y binigyan din ng authority ng ating Panginoon. In-empower niya tayo. So, we might as well empower others. Ano po? Kailangan matuto na tayong ipagkatiwala sa iba natin mga kasamahan, yung mga ibang mga gawain na nababagay o angkop po sa kanila. Kasi kapag in-empower natin ang mga kasama natin, ini-encourage natin sila na gamitin ang kanilang gifts at talents para paglingkuran ng iba and make a difference sa mga taong nakapaligid sa kanila. Yun ang kailangan natin gawin. And most of you na nakikinig ngayon ay considered leaders or servant leaders ng church. Kaya dapat simulan na rin natin na i-empower yung those people na nasa atin pong ibaba. Ano po yung pinaglilingkuran natin ang ibig sabihin? Not necessarily literal na nasa ibaba natin. Ha? Now, bilang mga servant leaders, kailangan humana po tayo. Kailangan gumawa po tayo ng opportunities para sa ating mga kapatid para sila po ay lumago, matuto, at magtagumpay. Kasi nakakalungkot isipin, kung napapansin nyo, marami tayong mga kasamahan na matagal na pong dumadalo. Yung iba nga, matagal ng Christian eh. Hindi pa man dumadalo sa atin, Christian na eh. Pero hanggang sa ngayon, it is sad to note ha, sad to say na ang iba sa kanila parang hindi pa, wala pang kakayanan eh. Kasi nga hindi sila na-empower. Kaya huwag kayong magulat kung from time to time ay ma-assign kayo. And I would really strongly recommend na tanggapin nyo yung challenge na yon for your own good. Ano po, hindi tayo lalago kung wala po tayo actually ginagawa sa ministry. Kung hindi tayo involved, much more kung hindi po tayo committed. Okay? Now, yung ganito pong decision actually ay nangangailangan ng humility upang makakreate po tayo ng culture of collaboration and respect.
Atin pong napag-aralan sa gabing ito ang ways by which Jesus demonstrated servant leadership. Ngayon, bilang kanyang mga servant leaders, dapat natin tularan ang kanyang mga halimbawa. So narito po, mga kapatid, ang ways we can demonstrate servant leadership based po doon sa ipinakita o i-demonstrate sa atin ng ating Panginoong Yesus. Number 1, let us serve one another with love. Dapat laging kasama yan di ba? Kung babasahin natin ang 1 Corinthians 13, kapatid, kaibigan, napakahalaga talaga ng love. At kung walang love sa mga ginagawa natin, kahit nagpo-prophesy tayo, kahit ano pa yung gifts natin, nagtatangs tayo, pero kung without love, baliwala din. Okay? So, let us serve one another with love. Secondly, let us be compassionate. Magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa ating mga kasamahan, malaman natin ang kanilang mga sitwasyon at kondisyon. At kung nakikita natin na talaga namang, sabihin na natin yung word na nakakahabag, di ba? Yung kanilang kalalagayan, bakit hindi tayo magpakita ng characteristic trait ng pagiging compassionate? Okay? Dumamay tayo, ang ibig ko sabihin. Hindi lamang sa salita o lip service, kung hindi talagang sinasamahan natin ito ng gawa. Thirdly, let us empower others. Kailangan natin to. Mahirap lumago kapag hindi empowered ang isang Kristiyano. So tayo namang na-empower na ng Panginoon, i-share natin ang empowerment na ito. Tulungan po natin yung mga nangangailangan ng tulong, lalo na sa paglilingkod, para na sa ganun magkaroon sila ng confidence habang ginagawa po nila yung kanilang mandate. And lastly, number 4, wala na pala. Yun na po pala yun. So tatlo po yan na dapat po natin isaalang-alang para ma-demonstrate po natin ang servant leadership na ipinakita sa atin, dinemonstrate ng ating Panginoong Yesus. Tayo po'y mag-pray. Hallelujah, Father God. We bless you again, my Lord. We thank you, Panginoon, sa amin pong paiksing pinag-aralan about servant leadership. At ang prayer nga po namin, O Diyos, ay amin pong ma-demonstrate ang mga katangiang ito. Maraming salamat po sa pagpapaalala mo sa amin. We thank you for the privilege, my Lord, na mapaglingkuran ka. Ganon din po ang aming kapwa. Gamitin mo nga po kami, Panginoon, para maging blessing sa kanila, maging channel, Panginoon, ng iyong pagpapala. At maraming salamat din sa lahat po ng mga nakinig ngayon ng iyong salita. At ang dalangin ko nga po, O Diyos, patuloy mo po silang pagyamanin sa kanila pong pagkakakilala sa iyo. Continue to bless us, my Lord, with every spiritual blessing in the heavenly places. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat po.